Ang Tanay ay isang lugar na marami talagang tinatagong yaman. Sa mga nature lovers, sa mga adventurers, definitely ito yung spot na pwede ninyong puntahan. And I think pwede nyo idagdag sa listahan ninyo ang TL Farms. Parang nabuo lang dun sa isip ko yung idea na bakit di natin sila patikman nung siguro mas malambot na pabo. Tapos since yun nga, breadfruit ang kamansi, pagsamahin natin. Ito yung challenging part eh. Sana pumasa. Mahuli sana natin yung technique. Nakapagkape na ba kayo sa B&K Cafe and Resto? Kung hindi pa, where have you been? Ito, maangas, astig. At bumisita rin kami sa isang urban community farm kung saan napakaraming magagandang kwento ang aming narinig. At eto pa, endemic at native na mga species ng halaman ang kanilang mga tinatanim doon at pilit na pinararami. Ito po, ang pangalan po nito ay labog. Yan. Matikman nyo siya, medyo maasim yung lasa niya. Hindi siya medyo, sir. Maasim talaga. Ito, edible kana. Ang galing, meron tayo nito sa Pilipinas. Yes po, meron po. At mula sa community farm, natagpuan din natin sa wakas ang missing husband na si Rocco Nasino at binisita natin siya bit-bit ang mga fresh ingredients para ipagluto ng isang solid na putahe, ang ating chicken vegetable adobo. Pwede ba nakawin yung recipe? Of course, pwede. Para matry ng baby. Okay, laban. Pag ganitong klase ng luto ng adobo, mas malakas yung kain ko. Siguro kung sa dry adobo, mga 2 kanin. Nung pagpasok ko pa lang, alam mo yung parang nangangarap ka na pag ako nagkaroon ng sarili kong farm, ito yung magiging itsura. Yun yung naramdaman ko nung una ko siyang nakita. Bumungad sa akin yung napakagandang kubo nila na napalilibutan ng mga gulay, bundok. Tapos, pagpasok ko, yung agos ng tubig. Kompletong experience. What does TL Farm truly means? Being back to basics. Lalo na dito sa place natin is totally off-grid. Totally off-grid, walang No signal. power, no signal. Totoo. Diba? Yeah. I think one of the good things brought about by the pandemic actually I totally agree. is this place. Opo. No? Were it not for the pandemic, probably hindi kami maligaw dito. No? But we're happy that, isa yun sa I'm grateful na nangyari sa pandemic, brought the family closer. And then this place. We found a new family sa community. Opo. No? And we are happy to share also yung blessings ng lugar sa ibang tao. Kanina habang nagkukwentuhan kami nila Sir Lloyd sa kanila Ma'am Tenten, naikwento nila sa akin na one time daw nagluto sila ng turkey. And then inabot daw ng 5 hours. And then nung tinikman nila, hindi sila masyado natuwa kasi maganit yung kinalabasan ng kanilang inihaw or nilitsyon na turkey. Tapos isang puno sila dito na nung pagkabili ng lote, may gustong ipaputol si Sir Lloyd. And then sabi ni Ma'am Tenten wag, i-retain natin yan. Turns out, yun yung puno nung kamansi. So habang nagkukwentuhan kami, parang nabuo lang dun sa isip ko yung idea na bakit di natin sila patikman nung siguro mas malambot na pabo. Tapos since, yun nga, breadfruit ang kamansi, kadalasan kasi pag nagsastuff ka ng mga roasted turkey, may stuffing na ginagamit ay tinapay. So, pagsamahin natin. The first thing that I would need to do for this dish is syempre prepare natin yung stuffing. So ito yung ating kamansi. Typically, you would wanna parang grease yung kamay mo tsaka yung kutsilyo para hindi dumikit yung dagta kasi makapal yung dagta nito . So once na ma-slice na natin yung ating kamansi, since stuffing lang siya, gusto ko lang ma-ensure na luto siya. Uunahin natin siyang ipe-prepare. Okay. So yan yung ating kamansi. Lagyan lang natin ng gata. Ito yung typical or usual na recipe sa kamansi, yung ginagataan. And then season lang natin ng oyster sauce. So basically lulutuin lang natin to hanggang malambot.
pwede nga siyang parang magiging puree-like na yung consistency niya. Babalikan lang natin siya. Prepare na natin yung ating turkey. So ito, almost puree na yung ating kamansi. Dry na rin siya. Importante na dry kasi pag nilagay niyo yan ng masabaw, isa-stuff niyo dun sa turkey, syempre, aalis, kakawala. So lalagyan lang natin to ng pineapple puree. Ito yung parang magiging or magsisilbing parang tenderizer natin dun sa ating turkey. So ito yung ating turkey, yung ating pabo. Sisiso natin to syempre. Pero para mas kumapit yung ating panimpla, pampalambot na rin ng karne, paliliguan lang natin ng pineapple puree. Sisa lang natin ng salt. And some curry powder. And then, pwede na nating stuff. Sir Lloyd, ito yung challenging part eh. Sana pumasa. Mahuli sana natin yung technique. So, sir, yung breast. Salamat. Muna sa... Kamusta po yung stuffing? Sarap. Madalas ang kamansi sa amin yung ginatan lang. But this one may yung flavors na dinagdag mo sa pineapple. Pumasok yung flavor sa meat, it's worth the wait. Kamusta ba yung texture? Saktong lang ang lambot. Malambot, di ba? Mukhang iimbitahin na kita parati dito. Gusto ko yan, sir.